Tayo mawit. Kay buti-buti mo. Tunay na kay buti na ating Panginoon sa oras nito. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong ay magpasawalang hanggan. Minsan pawitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, yes, Lord, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong away magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal.
Nais ko si Brother Leo ang mag-opening prayer. Bless you. Amen. Tayo manalangin. Ama namang Diyos na mapagpala, Panginoon, ay dinadakila ka namin, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Batid niyo po, Diyos, ang oras na ito na panalangin po namin para sa inyo, Lord. Mga kahilingan po namin, O God, na batid niyo ang bawat puso po namin, Ama, na narito sa gabing ito, Panginoon. At kami naniniwala, Lord, na paparito pa lang kami, lahat ng ito ay yung tinugon na Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, samahan niyo muli kami sa aming pagsamba sa inyo, Lord, para itaas ang inyong dakilang pangalan. Magpasalamat, Lord, luwalhatiin yung dakilang pangalan, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon Diyos. Kaya patuloy pa rin po kami nakatayo. Salamat po, Ama, dahil andyan ka lagi, Panginoon. Tulad ng inawit po namin, Panginoon, ikaw lamang po ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito, samahan niyo kami na mag-alay po kami, O Diyos, na ilang mga pagsamba po sa inyo, Lord. Bago po kami duminig na iyong salita, Lord, sa gabi ito, tumugon sa aming mga kahilingan sa inyo, Lord God. Hallelujah, sa gabi ito, Panginoon. Paspasan niyo, Panginoon, ang bawat bahagi, lalong-lalo na yung paghayag na yung salita. Lagi sa inyo, Panginoon, ang yung lingkod, Panginoon, na gagamitin bilang bibig, Panginoon, na anuman pong yung nais namin parating sa bawat sa amin sa gabi ito, Panginoon God. Hallelujah. Kagalakan po namin, Ama. Lahat ng mga iyon, O God, ay magsilbi, Lord, na kalakasan, hallelujah, sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat muli, Ama, na sinaman po kami, Panginoon, at mga kapatid po namin paparito sa kabila po, Panginoon God, na ang panahon po namin ay hindi po maganda, Panginoon, ngunit walang imposible po sa inyo, Lord, hallelujah, sa bawat pagnanasa ng iyong mga anak. Tinatas ka namin muli, Panginoon, in Jesus Christ's mighty name. Amen, amen. Amen. Muli, pati kang bawat isa ng Amen. Magandang gabi. Amen. Tayo dito ako na sa praise and worship. Tayo mawit. I'm amazed. Amen. Tunay na tayo namamangha sa ating Panginoon. No one knew how alone I was sitting, and the emptiness I tried so hard to hide. Though I loved and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Then one day, someone told me of your mercy and the love you showed on a hill called Calvary. There you died, and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free, I'm amazed that you love me. I'm amazed how you came through your precious blood. I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away.
Lord. It's true. Yes, it's true. There have been days when I failed you. Lord, you know the many times I've gone astray. But I've learned love is stronger than my weakness. And your ear is open every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Yes, Lord. Other friends could never be As close to me. I'm not afraid to face the problems of tomorrow, knowing you are everything I've ever need. I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care through your precious blood. I found pardon. Thank you, Lord. And My sins are washed, they're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed. I'm amazed that you love me. Tunay, Panginoon. I'm amazed how you care through your precious blood. I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins wash away. Awitin natin Tagalog chorus. Ako'y manghang sa pag-ibig mo, namamangha sa paglingap mo, dahil sa dugo mo ako'y lumaya. Buhay ko'y iyong nilinis na lubos, sala ko'y pinawi mo. Ang sala ko'y pinawi mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede natin siyang palakpakan. Amen. Hallelujah. Amen. Pagin natin siya. Isa tayo sa masayang awitin. Pwede naman natin awitin yung God is good. Amen. Amen. God is good. Amen. God is good all the time. Susumbok. Amen. Simulan natin ang solo. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time.
His light will shine. God is good. God is good all the time. Sa paggamit na God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, There are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has Promise promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He Put put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, and we were sinners, and so unworthy. Still for us He chose to die. Feel the sweet, His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Preach. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. Song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. 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 God is good all the time. Amen. Amen. Hallelujah. To God be all the glory at malayo na po baka po ang bawat isa. Amen. Amen. Nasa kondisyon kumanta. Amen. Sa Diyos pa rin ang papuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nais ko pong tumawag kung may aawit, testimony. Amen. Ano pong may kagalakan sa oras nito? Testimony.
Sister Maria. Praise, praise. When all the world is so empty and untrue, let me just stay here with you. I want to be where my spirit could fly free and soar the heavens with you. You give me comfort like no one else could. In your presence I find rest. When no one else seems to care about me, your loving hands keep touching me. When trouble comes, open up the gates of love. Lord, take me. Fill my life with strength within. Let me linger in your arms. Guide me gently as I walk from day to day. When I see nothing but weakness and woes, show me a vision of you. Let me behold you in the glory of your grace. Speak to me, Lord, set me free. When trouble comes, open up the gates of love. Lord, take me. Fill my life with strength within. Let me linger in your arms. Guide me gently as I walk from day
as I walk from day to day. Guide me gently as I walk from day to day. Tugat mo po. Amen. Bless you. Amen. Meron pa po ba? Amen. At sadyang wala na po. Tayo minsan pa tumayo. Tapos sa kakaloob ng ating mga handog. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah, Your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my needs. You are more than enough, more than enough for me. Mr. Brother Jerome, ang dalangin para sa ating okay. Let's pray. Hallelujah. Lord, purihin ka, Lord, sa gabing ito, Lord. Muli namin tinataas yung ngalan niyo, Panginoon. Dakilahin ka, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Lord, muli, narito po ang aking mga kapatid, Lord. Sa inyong harapan, Lord. Hallelujah. Lord, muli, inihingi namin, Panginoon, ng Lord, ang kapatawaran, Panginoon, sa aming pagkukulang, Lord, sa nagdaang araw, Panginoon, Lord, alam po namin, Lord God, hallelujah, na yan siyang, Lord, manguna sa buhay ng bawat sa Panginoon. Na may Lord, patuloy mo pa initin, Lord, ang aming mga pananampalataya, lalo-lalo na po, Lord, sa sakuna, Panginoon, na dumarating sa panahon na, Panginoon, ng tag-ulan, Lord God. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na kayo po ay kasama namin lagi, Panginoon, sa bawat araw, Lord God. Bawat paghinga namin, Panginoon, na kayo ay andyan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord God, narito po, Lord, muli ang aming love offering, Panginoon. Tanggapin niyo ito, Panginoon, upang, Lord, bilang aming pasasalamat, Lord, sa inyong, Lord, patuloy na biyaya sa bawat sa Panginoon na inyong in-extend, Lord, maging, Lord, sa aming mga kalusugan, sa mga katuan, Lord, maraming salamat, Lord. Patuloy namin hinihingi, Lord, Lord, ang iyong complete healing ng bawat sa Panginoon, ng naman, Lord, na naramdaman ng bawat sa Lord, na kayo siyang, Lord, humawak, Lord, iunat niyo yung kamay, Panginoon, sa bawat sa Panginoon, Lord, kami niyong pagalingin, Panginoon, sa aming mga kasakit. Lord God, sa inyong muli, sa aming pakikinig, Lord, ng inyong salita, Lord, kami, Lord, naniniwala na, Lord, kami lalabas, Panginoon, Lord God, ng pag-uumapaw yung aming pagpapala, Panginoon, blessings, Lord, sa aming maririnig ng inyong salita, Panginoon. Lord, hayaan niyo, Panginoon, naming, Lord, may sabuhay, Panginoon, ang aming maririnig, Lord God, ng inyong salita. At, Lord, makita sa aming, Panginoon, bilang isang mananampalataya, isang Kristiyano, Panginoon. Lord God, minsan pa, patuloy din namin, Lord, nag-pray, Panginoon, kung suman, Lord, ang tatayo, magbabagi na niyo yung salita, Lord. Naway, Lord, kayo siya makita sa harapan, tago niyo siya sa inyong likuran, Lord God. Gamitin niyo siya, Panginoon, upang, Lord, siya maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala. Muli, Lord God, binabalik namin ang kapurihan, pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus, sabi ng Amen.
At nais ko na bang ibigay kay Sir Amen. Alex. Bishop Praise Sir. the Lord. Praise, Amen. Purihin ang Diyos. Shalom, every one of us, bride. Amen. Magandang gabi po at mapagpalang araw o sandali sa gabing ito. Amen. Sa bawat isa sa atin. At sa mga nasa live streaming, saan man po kayo naroon mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na magbigay ng gantimpala, patuloy na patnubay sa bawat sandali sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Naninibago ako sa microphone po natin. Sa totoo lang. Pero nakakatuwa at ang presence ng Lord, how blessed we are this night na tayo po ay pinagkatipon-tipon. Kahit sa glit lang na sandali at kaunti man lang tayo ay sabi naman ng banal na kasulatan, ang presensya ng Diyos laging nandyan sa kalagitnaan ng 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan. Amen. So makaupo nga po muna kayong lahat mga kapatid. Thanks God. Muli po, binigay ng pagkakataon, actually, ina-acknowledge natin, it is the permission of God's will, perfect will of God, na ang sandaling ito ay inyong kapatid na pinahintulot at sa pamamagitan ng ating mahal na kapatid, Pastor Saldi, na in-approach ako, all is well. At gaya ng sabi ko po naman dati, I try my best na ang mga kapatid natin o mahal sa buhay o mga brothers and sisters natin ay madala sana supposed to be lagi sa gawain ng Panginoon. Pero by God's own perfect time, nawa po ay pahintulot na ng Lord. Amen. Of course, tayo ay mga parang chosen, oo, piniling mga burden bearer. Gaya si Rahab, amen. Gaya ni Ananias, Brother Leo. Just faith in the Lord Jesus Christ and you will save and sabi na thy family or thy household. Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, salamat sa gabing ito at nawa patuloy na ang presence ng Lord ay patuloy na i-upgrade, puspusin ang atin pong mga spiritual needs, ay pagkaloob ang ating mga spiritual needs, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Pastor, very crucial, sinasabi ko lagi, remember 2 days, 3 days ago, sa Colombia ba? Yung kahit na 7.4 naman, ang daming damage at daming casualties. Hindi gaya nung sa Mindanao, lately itong July lang na 7.8 sabi nila, pero ang damages ay biyaya ng Lord para hindi gaya ng mga nasa sa Japan, di ba? Grabe sa Japan, sa Venezuela, tama ba yun? Sa Venezuela, mga earthquakes na nangyari lang lately ay parang very shocking, unexpected na mga nangyayari sa panahon natin. Amen. So napakainam na lagi nawa ang bride or ang mga kapatid na mga mananampalataya sa huling mga araw na ito. Actually, hindi naman natin sinasabi na in every gatherings lang sa churches or in Sunday or midweek services, kundi saan man po tayo naroroon, lagi natin i-encore o lagi nating yung presence ni God, ang ating kaluluwa, lagi nawang, amen, na gumagabay na laging na pumupuspos sa atin. So ano man yung ating ginagawa para sa Panginoon. So, all is well. Sabi naman ng Bible, all things work together for good. Isaiah 48:18, na sabi niya, itingin mo o itaas mo ang iyong paningin. Sabi doon, tumingin ka sa iyong buong paligid, lahat ng nangyayaring ito. Sabi ng Bible, ang purpose na isa ng Diyos sa isang Kristiyano, para damitan ka gaya ng isang nobya. Para i-coveran ka. Talaga naman, di ba? Unbelievers nga. Lord, maasikad na kami. Pag mayroong mga calamity, may mga destruction. Amen? Di ba? Sila ay talagang napakalapit sa Diyos. Di mas lalo tayong mga believers. Actually, hindi lang naman nangyayari mga bagay yan para tayo lumapit sa Panginoon. Predestinado na ng Diyos ang pagkatalaga ng bawat isa by God's way, God's will, na tayo po ay as a chosen, one of the elected sa huling mga araw na ito as a bride of our Lord Jesus Christ. Pwede pang palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So siguro this time,
gusto kong dagdagan yung mensahe nung nakaraan, gaya ng nasabi ko po, na halos nandito naman po siguro ang lahat at na mga nasa live streaming tungkol sa topic natin nung last na ako po yung nakapag-share dito po, Pastor, ay the token of the covenant of God. Pero ngayon po ay related din naman. So, tingnan po natin ang ating pong mensahe ng Diyos na ini-inspire sa akin at nawa ma-express ito na maging ma-lift up naman ang ating ma-inspired naman ang ating pong relasyon, ang ating buhay para sa Panginoon. Let us all stand in reverence sa pagdago po natin sa Word of God, Judges chapter 13. Actually, may mga ibang scripture na dapat text po tayo kasi regarding the Nazarites. Pero very timely na ang Pilipinas ay nasa mainit na balita o sitwasyon ng mga ano natin, mga nasa government officials, yung impeachment. Amen? So parang ang mga judges ay napakahalaga sa kanilang kalagayan, mga officials ng ating gobyerno, pangunahing officials, kaya dito sa Judges din natin tingnan yung scripture reading natin na verse 13, 1 to 5, or maybe 1 to 7. Mayroon akong awitin sanang inaihanda na nililid ng Lord sa atin. Siguro mamaya na lang pagkatapos, ihanda ni Sister Mars na lang yung "This is my prayer. This is my cry." Sana yung mga mensahe ng awiting ito ay personally maging manangis talaga tayo. Ito na lang yung atin pong sitwasyon na kailangan. Manangis tayo at panalangin sa Panginoon. Okay, verse 1 ng Judges, chapter 13, verse 1. "And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years." Mahaba-haba. "And there was a certain man of Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife, walang pangalan, was barren and bare not. And the angel of the Lord appeared unto the woman, and said unto her, Behold now, thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son." Okay, sige pa po. "Now therefore, beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing." Sige pa hanggang 7. "For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from thy womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistine." 7 na po ba yan, sister? 5, okay hanggang 7, dalawang verses pa. "Then the woman came and told her husband, saying, A man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of an angel of God, very terrible. But I asked him not whence he was, neither told he me this name." This, tama ba yun? Okay. "But he said unto me, Behold, thou shalt conceive and bear a son, and now drink nor wine nor strong drink, neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazarite of God from the womb of the day of his date." Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, mga kapatid na ating pong nabasa. Makaupo na po kayong lahat. Praise the Lord. Tungkol sa Nazarite na pagkakatalaga ng Diyos sa isa, pero gusto ko lang tingnan ito na dagdagan ng konti ang pamagat na atin pong tatalakayin as the fourth, ang ika-4 na Nazarite vow unto God. Actually, parang subtitle na rin, the token of the
the token of the fourth Nazarite vow. Yun po, subtitle natin tungkol sa nagdaang last Bible study natin, the token of the covenant of God. So ito naman ngayon ay ang tanda ng panata ng ika-4 na Nazareo. Now, gusto ko lang basahin muna itong isang quotation. Tingnan po natin mga kapatid. Pakalagay nga Sister Marian, Sister Mariel. Sister Marian. It's an insanity. It's an insanity. Kasi kailangan makita natin actually yung gising na sinasabi ng Lord or what's ay yung mayroon tayong kaalaman o kamalayan sa paligid na nangyayari sa atin. Yun po yung watch and pray. Hindi yung tayo ay wag matutulog hanggang alas 11, alas 12, o what's lagi. Hindi po yon. Kundi gising, spiritually speaking, na ang bagay-bagay, mga nangyayari sa paligid ay mayroon tayong kaalaman. Now, sabi ng prophet, it's an insanity, paragraph 339, this hideous, sabi dito, this hideous sights that's coming upon the earth. Ang word na hideous, o hideous, siguro hideous. Yan. These hideous sights that's coming upon the earth, ang word na hideous yan sa meaning sa Google or dictionary, ito po yung parang chaos situation, chaos. In every aspect, chaos. These hideous sights that's coming upon the earth, you can see how the people's moving right into it. It's an insanity. Parang, alam niyo yun, parang baliw pala. Nakakabaliw, o baliw na kapaligiran. But when that thing strikes, the church will be gone. The believers, actually itong mensahe ng prophet na ito ay isa sa pinakahuling topic na niya, 1965 kasi December 1965. Namatay si Brother Branham December 1965, December 25 or 24. Yeah, mga ganun. Last week of December almost. So, sabi ng prophet dyan, may mga chaos situation, 1965, di mas lalo na itong panahon natin. Talaga naman, di ba? In every aspect, hideous ang tawag ni Brother Branham dyan. Kasi lahat ng aspeto, political, economical, ecclesiastical, o natural or physical environment, lahat, halos itong panahon natin, mas lalo natin nakikita. Amen? Pero ang sabi ng prophet, ito ang kagandahan. Nagkakaroon man ng insanity o imagine, nakita natin nung nakaraan, ang Israel ngayon, kung paano niyuyurakan, kung paano sinasalaula ang lugar na bayan ng Diyos. Diba? Pero ang sabi niya, mayroon man insanity, but when that thing strikes, calamity man o anumang klaseng destruction, the church will be gone. So, salamat sa Panginoon. So, the more na makikita natin ang worst situation o parang mas greatest o mas great na nangyayaring unexpected na supernatural phenomenon, sabi ng Brother Branham, the church, that days, the church will be gone. Oh, thank you, Lord. Amen. Alam niyo, ang tao naman kung minsan, inaalaw na ng Lord kasi ang principle, di po ba ang Psalms 37, verse 4, o 34:7 ba yon? Delight yourself unto the Lord, and God will give you the desires of your heart. Hindi naman tayo robot. Ang tao hindi naman robot. Na may remote control si Lord. Pero meron siyang power, meron siyang capability, kasi as a sovereign, almighty God, pero inaalaw niya, sabi rin niyang prophet yan na ang Diyos ay ipinapahintulot man niya ang lahat ng nangyayaring kasiraan or any destruction, sabi ng prophet, kasi
Yan dyan na rin sa puso na ginagawa ng tao yan eh. Kaya kumbaga napaka mystery o napaka hirap unawain. Kung minsan, Lord, bakit mo naman pinapabayaan o inipahintulot nito? Si Isaiah nga nag-complain minsan. Tinitingnan niya ang paligid ni Prophet Isaiah, Lord, bakit ang iyong bayan parang ay naapi, kawawa, ang hihirap, ang daming may karamdaman. Pero yung mga tribo, mga bansa na nasa paligid nila, ang narangya, ang mayaman, ang lalakas, ang gaganda. Parang hindi maintindihan ni Isaiah kung minsan. Pero sabi ng prophet, Sister Mariel, pakilagay mo nga ang isang to destroy themselves. Tingnan natin itong isang, actually introduction lang muna naman natin po ito. Sabi ng prophet, paragraph 93, paragraph 93 sa aking. People science has broke into God's great laboratory until they're to destroy themselves. Ayan, yan. Ayan, sister, okay. People science or scientists has broke into God's great laboratory until they're going to destroy themselves. So pansinin po natin kung paano napaka-improve ang technology, ay lalo na po ngayon, Brother Leo, ang Pax Silica na gagawin dito sa Pilipinas, ay akala natin, siguro, sinasabi ng mga dalubhasa para sa pakinabang ikabubuti. Pero the more na magiging high-tech ang technology, ang mga science ay nag-i-improve ang invention. Pero ano ang sinasabi ng prophet? Scientists has broke into God's great laboratory. Hindi na, di ba, dati ang uso kasi, ang mga scientists, ang tao gustong gayahin sa kanilang invention sa pamamagitan ng incubator ba yun? Yung tube. Tama ba yun? Human baby tube. Tama? Pero parang hindi nagsasucess. Ano ang ginagawa nila ngayon? AI naman. At parang nagsasucess ito. Na ang AI ay itong sinasabi ng prophet, sabi niya, until they're going to destroy themselves. God's lets. So tingnan po ninyo, ang Diyos daw ay pinaubaya. O ano to? Pinayagan. Always lets wisdom destroy himself. God does not destroy anything. So paano mo masasabing God is love? Tama po ba? Pero tama itong sinasabi ng prophet na sabi niya, God lets and always lets wisdom destroy human or himself. God does not destroy anything. Man destroys himself by wisdom as he did at the beginning, taking Satan's wisdom instead of God's or will of ating God Creator. So, yun pala mga kapatid. So tama po ba? Naintindihan po natin na kung minsan yung prayers na gaya ng mga maraming Christians o mga godly people, Lord God, save the earth. Pero kulang na lang sabihin ni Lord, gaya ni Peter, Satan, wag ka nga makialam kasi out of will of God yung mga sinasabi na outside sa program plan of God na Gusto mo, Peter, wag matupad ang Calvary? Kung minsan, ang mga tao ganyan din kung minsan kasi, pray. Pero out of the will of the Lord. Na kung minsan sinasabi niya, ang tapang mo, talagang very, very eager o very hot kang, alam niyo mga very on fire ka. Pero alam ni Lord talaga mga kapatid, it's not our will. Maging siya, it's not my will own, Father, but may your perfect will be done. Amen? So yan natin na mangyayari ang buong paligid kung ano man yung nangyayari. At alam natin sa atin na naiintindihan, binigay na ng kapahayagan ng Lord ang bawat sandali, bawat nangyayari, ay lalo na yung sarili natin, ano yung rights and position ng bawat isa bilang isang tinawag as a bride in this last age. Amen?
So, kaya ko sinasabi ito mga kapatid, itong mensahe sa gabing ito, sana ibigay ni Lord yung napaka-importansya sa mensahe niya regarding the book of Judges. Nakakapagtaka. Si Samson, actually sabi ni Brother Branham, actually, biblically naman, hindi na natin titingnan yung scripture, ang first judge na na-record sa Bible is Samson. Pero nakakapagtaka, the whole Judges, sa book of Judges, 12 ang judges yan, 12 yan. Pero nakakapagtaka, ang daming judges na nagdaan, bakit sa huli pa ibinigay yung Nazarite covenant vow? Bakit yung panghuli pa? Pwede naman gawin ni Lord sa una, ang dami namang judges. Brother Leo, sino yung mga sikat? Siguro ang alam natin, pinakasikat isa dyan, si Gideon eh. Di ba, si Gideon? At kung minsan, ang mga ginagamit ng Lord na gaya ni Gideon ay very simple lang. Kasi sabi niya, Elohim, Jehovah, kasi sa kanya, binigkas yung Jehovah Shalom eh. Jehovah God. Ang family namin na galing sa Danites ba yun? Sa tribu ni Dan or Ephraim. Okay? Basta sa 12 tribe, kami yung pinaka-dukha. At sa aming mga magkakapatid, ako yung walang pinag-aralan, pinaka-kawawa. Tapos ako pa yung pipiliin mo na maging leader to deliver the Israel, your holy nation, chosen people. Kaya kung minsan si Gideon parang napaka-simple lang na mga bagay, ay yun pala ang makikita natin na yun ang one of the standard ng Diyos sa buhay ng isang Christian. Amen? Pansinin po ninyo mga kapatid, tingnan natin ito mamaya. Ang first judges, o ang first judge, actually, chapter 1, gusto ko lang ipakita ito ng kaunti ang kahalagaan nito mga kapatid. Before na mamatay o after na mamatay si Joshua, wala nang leader na makikita na po natin dyan. No prophets, walang king, walang mga ibang lingkod ng Lord liban sa tinatawag na mga judges. At ito pong si first judge, bago tawagin ng Lord, nagpakita siya ng isang actually, tingnan mo nga Sister Mariel ang chapter 1. Gusto ko lang munang daanan ito bago tayo dumako sa mga judges at mapunta tayo sa Nazarite. Okay, sunod nyo na lang, sa Tagalog ko na lang basahin mga kapatid. At nangyari pagkamatay ni Prophet Joshua na itinatanong ng mga anak ni Israel sa Panginoong Diyos na sinasabi, sino ang unang sasampa sa atin laban sa mga Canaanites upang lumaban sa kanila. Actually dito mga kapatid, sino kaya ang magiging leader nating susunod? So, of course, sa 12 tribes, yung mga panganay, anong tawag dito? Parang by age ba? Kung sino mga panganay, di kayo, alam ka naman kaming mga nasa bunso, mga kapatid yung maliliit, kayo mga, so, yung mga panganay, in other words, Reuben, then Judah, Simeon, Reuben, Judah, actually ano naman sila sa bawat tribes nila, nakiko-ordinate o nakikiisa. Kaya pansinin po ninyo mga kapatid, fellowship is hindi lang talaga nakafocus sa tribes, sa isang lugar na congregation o sa isang distrito para ang tagumpay ay ibigay ng Lord. Actually, kung anuman yung pwedeng capability ng bawat group o individual congregation, maki-unite at yun ang isang standard ng sinasabi ng Biblia, sila ay nagtagumpay. So pansinin lang ninyo dito mga kapatid sa verse 5 nga Sister Mariel. Sa kanilang pagkikipagbaka, nanalo ang mga tribo ng Israel. Sa verse 5, at kanilang nasumpungan si Adonai Bisek. Sa Bisek, ito po yung siyudad, city of Bisek sa English.
At siya'y nilabanan nila at kanilang sinaktan ang mga Canaanites at ang mga Pharisees. Ngunit tumakas si Adonai Besek yung king, at kanilang hinabol siya at hinuli siya at pinutol nila ang mga daliring hinlalaki ng kanyang kamay at paa. So pansinin ninyo mga kapatid, may mga meaning naman talaga ang mga daliri natin. Very significant ang mga meaning ng mga daliri natin, lalo na ito. Di ko lang, pasensya ka Mr. Marisa, di ko naisuot yung wedding ring natin. Baka nakita ng mga dalaga, binata pa si uncle Available pa si uncle Pero pag may nakita na silang wedding ring o engagement ring, sorry, available na. Pero ibig ko sabihin, actually, ang tawag na nito, na-illustrate ko na minsan itong mga fingers natin Pero hindi tayo muna doon pupukus. Dito sa anong sabi doon? Actually, ang thumb, napakamahalaga kahit ngayon, lalo na noon. Kasi ang tao noon, no read, no write pa, basta lang mayroon siyang thumb mark, yun na po yung nagpapakita, nagpapatunay na siya ay mayroon yung kanyang, kahit ngayon, kung ang isang testimony o tinatawag na affidavit, kung walang signature, siyempre, akala nyo ba mayroon na bang bullpen nun? O pwede na bang magsulat mga tao nun? Wala, talagang ito ang ginagamit. Ngayon nga lang, ang daming mga may edad. Pasensya na kayo mga may edad. Hindi kayo ito. Yung iba, hindi marunong magbasa at magsulat. Makatammark lang. O kahit marunong, edukado man ito. Di ba? Kung sa bangko ito, lalo na. Hindi sila, yung isa o dalawa, hindi pa sila kontento. Kailangan ulit-ulitin pa. Itong huli, Pastor Saldi, tinawag kami mga toda. Magbigay kayo ng lisensya nyo. Pero kailangan mayroong signature, sabi doon. Pero yung iba, kung hindi signature, thumb mark. So, gaano kahalaga at importante ito mga kapatid? Nagpapakita ng personal power and authority sa isang bagay. So makita po natin dito mga kapatid. Tingnan ninyo tinuro ito sa akin ni Ilora Tinanggal niya yung daliri niya na thumb mark. So ang hirap, pansinin ninyo. Sakala nyo yung 4 lang na daliri ng isang tao. So isipin nyo lang, humawak ka ng itak o kaya sandata o baril. Mayroon ka pa bang kakayanan na makipagdigma o makipaglaban ka, 4 lang ang daliri mo? Hindi pwede, ang hirap, di ba? Subukan na lang natin ang ballpen, paano mo isi-signature o magsusulat pag wala itong thumb. Sabi doon, sa kamay at paa. Isipin niyo ang titindig na walang thumb, ano sa Tagalog? Sister Cora, yung hinlalaki lang sa Ilocano. Sige ganun, tangan. Parang hindi ka makatindig, hindi ka makatayo, hindi ka makalakad ng maayos. Amen? Pero kung kumplito, ay sabi ng Bible, kahit na ano pwede mong gawin. Lalo na sa pagkikipagbaka, mayroon kang kalakasan at mayroon ka panatagan na harapin ang anumang pwedeng harapin sa iyong magiging pagkikipagbaka. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Nung unang panahon, kaya pala ganun ang ginagawa sa Judge, sa Book of Judges chapter 1, lahat ng mga talunan, pag wala ang makitang thumb o kaya paa o kamay, ibig sabihin, wala na itong karapatan na ibig sabihin, nasa kalagayang talunan ang isang mayroong walang, missing ang kanyang thumb o kaya sa paa, sa kamay. Kaya ako sinasabi at binabalikan ito, ganito rin ang isang authority, power, and sign ng isa. At kung sa spiritual natin mga kapatid, kung paano ang token or tanda as a seal, at sabi ng banal na kasulatan, the Holy Ghost, which is the seal or the sign or the message, yan ang itinatak ng Diyos sa bawat isa hanggang sa araw ng ating lubos na katubusan o kaligtasan. Amen? So, ito po mga kapatid, mayroong 4 na nasa right sa Bible.
first, sabi ni Brother Branham, actually biblically naman, si Samson, second is si Samuel, third si John the Baptist, kasi almost the same ang kanilang process ng kanilang kapanganakan. Yung sabi po sa Bible kanina ay baog o barren. Okay, barren woman sa kanilang alam niyo, eagerness o kanilang prayers sa Panginoon, grinant ni God. Pero mayroon silang tinatawag na panata. Mayroong panata ng isang tinatawag na sagradong katalagahan sa mga bawat sanggol na ipapanganak ng isang tinatawag nating barren or isang baog na babae. At yung pang-apat, sabi ni Brother Branham, hindi nakasulat kung ano yung pang-apat o sino yung pang-apat. Kaya ito, gusto kong i-focus sa atin dito tungkol sa fourth Nazarite or the token of the fourth Nazarite vow. At sabi ni Brother Branham, si Paul yon, yung pang-apat. So pansinin po ninyo, Samson, Samuel, John the Baptist, at ang pang-apat si Paul, sabi niya. Pero si Paul, sabi niya, siya lang yung beginning ng isang pagtatatak ng pang-apat na Nazareo hanggang sa katapusan. So, alam po natin mga kapatid, from Ephesians, beginning of the church age ministry ni Paul, hanggang sa panahon natin na pang-pito, ay parehas pa rin na bahagi ng isang fourth Nazarite. Kaso nga lang, ang token, titingnan natin yung fourth Nazarite vow, lalo na sa ating kapanahunan. Now, si Samson, alam po natin na ang kanyang token o ang tanda ng kanyang pagka-Nazareo, hindi lang yung sacredness o clean life o holy life niya. Sabi ng Bible, may nakatagong sikreto sa kanyang mahabang buhok. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, ngayon, nandito tayo sa impeachment trials. Pero sa ibang bansa kasi, Brother Leo, ang mga judge, nag-ano sila ng piloka o wig, na white wig na medyo mahaba at nakatirintas po yun. At yun ang nagsisignifies ng kanilang power and authority. Now, ang isang walang ganon, kahit sa judge kung walang ganon, ang dami namang lawyer o attorney. Tama po ba? Pero yung, lalo na yung tawag doon, yung nasa taas, nakaupo, presiding pala, yata. Presiding. Pero, sa totoo lang sana, sa Bible po kasi, ang mga judge, sila na talaga yung, kasi senators mga senador sila hindi naman mga judge talaga sila. Pero meron tayong Supreme Court ba yung Brother Leo, pinakamataas na hukuman, Supreme Court. At ang judge, ang kilala kong judge dati si Corona, si Corona na lang. Kasi si Corona na-impeach din kaya matunog ang pangalan Pero sino ba yung ngayon? Brother Ira, sino ba ang judge ngayon ng Supreme pinaka Chief Justice ng Supreme Court? Hindi natin alam. Si Alex na lang, si Alexander na lang. Pero sa totoo lang, ang sa ibang bansa po mga kapatid, sa mga maunlad na bansa o mga malalaking mga bansa, kinukuha nila ang pattern na ito sa Book of Judges, na sila ay hindi lang yung robe nila, mayroon silang wig na white, mga medyo mahabang nakatirintas. Ano kaya ang sinisignifies nun? Kasi kung wala iyon, hindi pwede yung katangian na power and authority, hindi pwede. So nakikita po natin, parang kay Samson din, na ang 7 locks ng kanyang long hair ay very significant sa atin. Na kung wala ito, lahat naman, ang dami, sabi ng Bible, believers, Christian, followers ni Jesus Christ, magiging judge din naman lahat yon. Uupo rin, sabi niya, na magiging maghahatol sa huling sandal sa huling araw. Magbibigay ng hatol na kasama siya. Ang daming pwedeng mag-claim yon, lahat nga. Kasi mababasa naman ng sino mang Kristiyano yon. Amen? Pero,
Yung mayroong kapangyarihan lang na mayroong tanda. Kaya sabi ko, pansinin ninyo, sa lahat ng mga message believers, sa lahat ng walang 7 seals na bukas na turot aral, kasi ito ang coming of the Lord, sword of the King. Ang dami pa, Pastor, ang meaning ng ano. Pag wala itong mensaheng ito, parang kay Samson, nung nadaya siya ni Delilah, kinat niya yung pinutol. At sabi ng Bible, akala ni Samson ay nasa kalagayan pa rin na presence o kapangyarihan ng Diyos ang kanyang buhay. Pero yung momentum na yon, ang consequence, alam natin mga kapatid, naging alipin na siya ng mga Palistiyo. Kaya isa lang ang nagpapakita at nagpapatunay na ang bawat isa sa circle na lang ng message churches, pag wala ang hawak na 7 seals sa buhay ng bawat isa, marahil commonly na lang, common sense na lang. Ang denominations, lahat naman ng turot aral, Christian ethics, ministerial ethics, nasa kanila lahat. Nasa kanila lahat. Wala tayong panama. Brother Leo, kung kukumpara lang natin ang ministry ni Lord sa end time church, true believers, kumpara sa denominations, malayo tayo. Bagamat maganda rin naman na magpurit, sumamba sa Panginoon with emotion, with sensation. Maganda rin naman. Pero ang pagbibigay ng kapangyarihan at authority na galing sa Diyos, pansinin po natin mga kapatid, kung wala ang mystery cloud noong 1962, 63? February 28, Pastor, ano? 63. Nire-reject ito ng denominations. Paano natin masasabi na ang covenant ng Diyos sa isang Nazarite bilang isang sagradong buhay, sitting aside from service to God at denying the world or the system, or the lust of this world, sabi ng Bible. Ang hirap mga kapatid, kaya sabi ko, it's a great, hindi lang pribileyo. Lagi kong sinasabi, iba ang privilege sa tinatawag nating rights. Pag tinawag nating rights, yun na yun talaga ikaw at yun na lang talaga yung sayo. Kahit na anong mangyari, hindi kaya na mag-privilege lang. Ito kasi natutunan ko nung ako laging nagre-renew ng driver's license. Sabi ng mga LTO staff, tandaan mo to sir ang lisensya mong mapapasa iyo, hindi mo ito karapatan. Ito pribilehiyo lang sa iyo. Pwedeng mawala ito sa iyo pag ikaw ay mayroong mga violation at hindi sumunod sa mga traffic rules and regulation. Pero pag ito'y tinawag mong rights, kahit na anong mangyari sa iyo, ikaw yun. Kung ano yung pinanggalingan mong nananalaytay na dugo, kahit na anong mangyari yun, tupang ipinanganak, tupang naghirap, tupang kinain ng mga mababangis na hayop, tupang mamamatay yun. Dahil tupa to begin with, yan ang buhay ng isang Kristiyano na totoo sa ating Panginoon. May pagkatawag at may pagkahirang sa huling mga araw na ito. Hindi pwede yung tupa tapos mamamatay na kambing, ipinanganak na aso, magiging kambing. Hindi pwede yon, sabi ng banal na kasulatan. To begin with, kung ano yung ating pinanggalingan, hindi babalik sa kanyang pinanggalingan ang hindi galing doon, sabi ni Brother Bernard. Actually, sabi ni Lord yan. This world is not our home. Amen. I came from God and I will go back unto God. O ganyan din kayo, sabi ni Lord Jesus Christ. Amen. So, ang Nazarite vow, it is consecrated to the service of God. Sabi sa dictionary. Ang ibig sabihin ng Nazarite, consecrated to the service of God. Merong nasa Matthew 19 verse 13 yata to. Tingnan nga natin, Sister Mariel. Make it balance, sana, hindi ito doktrina. Lagi kong sinasabi pag binabanggit ko itong verse na ito, na ang terminology dito is the eunuch. Ang eunuch ay isang tao na isang
naging servant sa isang siguro palasyo. Oo, mga pag sinabing eunuch, Brother Leo, is parang king's cupbearer, parang ganon, o trustee, parang ganon. King's trustee. Tingnan po natin nga mga kapatid, 19 ng Matthew chapter 19 verse 12. O sa 11 muna nga, Sister Mariel. Sabi po dito kasi sa 11 hanggang 12, datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyong mga pinagkalooban. So pansinin po natin, ang mensahe o ang Biblia, mayroon talagang katalagaan kung sino lang ang pinagkalooban. Kaya marami pa tayong na-encounter, nararanasan mga kapatid, kahit na anong gawin natin, niluluhuran na natin, kinakausap, ginagawa na ng effort, ginagawa natin ng malasakit. Kung minsan, parang walang positive, tinatawag dito na walang response, reaction ng reaction. Amen? Pero sinasabi sa 11, sinasabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyong mga pinagkalooban. Sa verse 12, sapagkat may mga bating, o in English, sa eunuch to sapagkat may mga eunuch na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanyang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. Pwede pala. O sige, gawin natin, daanan natin sa eleksyon. Kung nanalo, di nagiging bating siya. Ganyan din sabi ng banal na kasulatan. Pero to begin with, mayroon na talaga. Bilang Kristiyanong buhay, nakatalaga na buhat pa sa tiyan ng kanyang ina bago sa simula. Amen? At pangalawa, mayroon din daw talagang tao na ginagawa ng mga tao. Amen? At the same time, ginagawa ng bating ng mga tao at the same time, at may mga bating na nangagpapakabating sa kanilang sarili. Tama ba yon? Amen? So, self-proclaiming din pala, mayroon din. Kristiyano din naman ako, born again Christian. Amen? Nakikita pag every Sunday, nakikita pag every services. Pero pag hindi service, hindi Sunday, siguro, bating-batingan. Tawag ng bating-batingan. Maalala ko yung isang sabi, ang taong Kristiyanong nagkikristyanuhan, sa huli, ang patutunguhan ay langit-langitan. Ay para namang makatwiran, ano. Siyempre, ganun lang naman, kung ano ang yung tinanim, ay yun ang nilang aanihin, sabi. So sa verse 12, napaka parang nagbibigay ng kaliwanagan na sabi, sapagkat may mga bating na ipinanganak sa gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina, may mga bating na ginagawang bating ng mga tao, may mga bating na nagpapakabating sa kanilang sarili. Dahil sa kaharian ng langit, ang makakatanggap nito ay pabayaang tumanggap. So, leave it to the Lord, sabi po ng Panginoong Jesucristo. Leave it to God. Leave it to God. Parang wala sa atin ang position para magbigay ng isang conclusion. Kaya sasabi po nila, habang may buhay, may pag-asa. Pero one thing na napaka-importante, may mga tao daw na bago pa isilang at ipaglihi, nakatalaga na ng Diyos para sa kanila ang isang pagkatawag na isang banal o totoong tapat, banal na isang mananampalataya. Amen? So, salamat sa Lord. Palakpakan naman natin siya. Amen. Siguro na kahit hindi natin na-determine sa salita, nakakats natin po naman yung mga ibig sabihin nito, mga kapatid. Kaya kung minsan nakakonfuse yung iba, talaga ba ang baptist, once you save forever? Talaga ba na no, by predestination lang? Kasi kung minsan nalito din ako Sabi kasi sa 1 Corinthians 15 ba? Tingnan natin nga. By election and predestination of God, very common na sa ating mga message believer. Amen?
Sabi ng Bible, walang mawawala, mawawaglit sa bawat isa na nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Wala, ninuman isa man. Sila yung bride, wala talaga. Pero bakit sinabi ni Paul, mga kapatid, 1 Corinthians 15, 1 and 2? Tama ba to? Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, praise the Lord, ang ibanghilyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na sa inyo naman tinanggap, na siya'y naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan. So, tingnan po natin, mga kapatid, yung punto dito. Parang sinasabi po ni St. Paul, pag hindi mo iningatan yang binigay ng Diyos sa iyo na biyaya, bahala ka sa buhay mo. Parang sinabi niya, di ba? Ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan. So, pag ibig sabihin na hindi iningatan ng bawat isang tao ang biyaya ng Diyos, pwede pala, anong sabi niya? Magiging hindi naligtas. Kasi mayroon siyang kondisyon eh. Pero sa mga believers, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Revelation 13:8, buhat pa ng simula, mayroon na talagang nakalagay na mga pangalan o mga tao, sabi doon, na hindi tatatakan ng tatak ng halimaw sa kanilang mga noo, buhat pa nung itatagaan sa libutan. So akala ko ba sumikit balance, mga kapatid? So sabi ni Lord kanina, lahat ng ito para sa kaharian ng Diyos. Leave it unto God. Wala naman sa ating karapatan na ibinigay muna yung tayo ay magbigay ng paghuhusga o pagbibigay ng tuldok sa buhay ng bawat isa. But hindi tayo nakukonfuse, hindi tayo na ganito, hindi tayo ganyan, nasa salita ng Panginoon lang. See? Tama ba yon? Sa Revelation 13:8, sister, tingnan nga po natin. Para lang medyo, mas lalo na yung Ephesians 1:4, na 1:3 and 4, na before the foundation of the world, sabi niya, we are now predestinated by God through our Lord Jesus Christ. Revelation chapter 13, para medyo dalawang scripture na balance po natin na makikita. 13:5 ba? Okay, tingnan nga po natin to. O 13:8. 13:8 verse 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya. Actually, sa taas po niyan yung beast or Antichrist. Ang lahat daw ng nananahan sa lupa ay magsisamba sa Antichrist, na ang kanya-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So, ibig sabihin, nakasegregate na yung dalawang side ng tao. It's either, sabi doon, mga tatatakan, at hindi naman, at sa ibang side naman yung hindi tatatakan, at sabi ng Diyos, yung kanilang mga pangalan ay natala sa aklat ng buhay ng kordero ng Diyos. Amen? So yan po yung tinitingnan po natin kung minsan, na hindi tayo dito, hindi tayo diyan, kundi sa salita po tayo. Kung ano ang sinasabi, kung ano yung pamantayan ng Diyos para sa atin pong pananampalataya. Praise the Lord. Okay, gusto ko pong magbigay ng isang tingnan nga natin po, sister, doon sa quotation. Sa quotation po tayo. I'm closing in few minutes. Nasa right vow na lang, sister. Nasa right vow. O
mamaya na yan. Last quotation po natin na lang. Okay lang po naman, Pastor Saldi, ano? Medyo ano pa naman, may konting time pa. Revealed it in every type. Revealed it in every type. Nagdagan ko po ng isang quotation, sinasabi ng prophet. Actually, regarding the coming of the Lord, sa taas niyan kasi, the coming of the Lord, that's one thing He has not revealed yet. 107 ka na lang, sister. 107. Revealed it in every type. Pero sa taas niyan, ito yung binasa ko. Coming of the Lord, that's one thing He has not revealed yet, of how He will come and when He will come. So how and when He will come, sabi niya, He has not yet revealed. It's a good thing that He has doesn't. No, but sabi niya, 107, He has showed or revealed in every type, in that's in the Bible. So pansinin po natin, the coming of the Lord, yung when and how, not revealed yet, pero ang sabi ng prophet, He has showed or revealed it in every type that's in the Bible. At sabi niya, therefore, the entire Bible is the revelation of God's mystery in Christ. Kaya nung last na na-share ko po, mga kapatid, yung panahon ni Adam, yung zodiac siya na sinabi ni Brother Bran, the first Bible of God, sabi niya, di ba, yun yung nagpapakita na first coming and second coming ni Jesus Christ nandoon, yung first and last sign ng zodiac. So, sabi ni Brother Bran, the whole type revealed, He has showed the whole or revealed it in every type that's in the Bible. So kay Adam pa lang, kay Enoch, makikita na natin diyan yung saan diyan ang coming of the Lord. O di ba? Hindi naman hindi naman maaagaw si Enoch kung wala yung, di ba? Walk with God. He walked with God and had a good testimony. So parang sa atin din, mga kapatid, hindi naman tayo magiging mararapture o magkakaroon ng meeting in the air kung wala yung resurrection. At hindi naman natin marirecognize ang resurrection kung wala muna yung great earthquake. Pambihira, sabi ng Bible. Kaya ang earthquake kung minsan nakakaano sa atin, pero bukang bibig na ng karamihan, kawawa naman, o baka nakakatakot naman na ganito. Pero sa bride, revival kung tutuusin ito sa kalooban ng bride. So be it Lord, it will be done. Amen? So paano mangyayari yung resurrection? Paano mangyayari yung body change? Paano mangyayari yung meeting in the air? Actually, recognize na natin yung coming of the Lord with a shout, with the voice of an archangel, and the last trump of God is sonar or ongoing, sounding na yung last trump of God. Last trump. So sana last trump na talaga ito. Sa Amerika, last trump na sana. So what, kung may mangyayari pa, Pastor, okay lang. Kung mayroon pang ibang trumpet. Wag lang yung ibang seals na ano na. Pero sa tulang, mga kapatid, nagpapakita na lahat ng makikita natin, maging tong topic natin, kay Moses, kay Joshua, itong mga judges, lahat yan, sinasabi ng propeta, revealed in every type that's in the Bible. At yung nagpapakita yan sa taas niya, regarding the coming of the Lord Jesus Christ. When or how? So pansinin po natin, mga kapatid, ang 7 seals sa panahon natin mula 1963, February 28, yan na yung tinutukoy ni Brother Branham. How and when? O sana, Pastor, kung marinig ng ibang mga magtuturo ng not yet revealed or not yet open, walang binuksan, mute nga o silent, there's an half silence in heaven. Pero ito naman ay sinasabi ng quotation at kung ano yung nasa banal na kasulatan na promise ng ating Panginoon. At unless alam natin na ang 1963 February 28 ang laman niya, sinabi ng propeta ng Diyos, inihayag niya ang laman ng 7 selyo. Amen? Very common siguro yung 1 to 4. Okay, 1 to 5 and 6.
Pero yung ikapitong selyo, yun na yung napakahiwaga na sinasabi ng propeta na inihayag sa pamamagitan ng mga type and shadow mula pa sa pasimula hanggang sa ating huling mga araw na ito. Purihin ang ating Diyos. The token of the covenant of the fourth Nazarite. Sana mga kapatid, yun yung tagumpay kay Samson. At yung last, sinabi ko po kanina nasa right vow, pakitingin na lang sister. Mag-end tayo sa atin pong quotation na isa sinabi ng prophet. Actually, sa dami-dami na ng mga churches in time message, marami tayong napapakinggan na ganitong pong mensahe. Pero outside the denomination, outside sa mga congregation ng message believers, never na natin pong mapakinggan ito. Hindi na natin ito napapakinggan. Kung madalas tayong nakakapakinig, nakakakita, nakakapanood ng mga fellowship or mga teaching sa internet or any fellowship, wala tayong mapapakinggang ganitong mga mensahe. Intended lang po talaga ito, specific ng Diyos para sa nobya ng ating Panginoong Hesukristo. How, sabi ng Matthew 11:19 kanina, o 19:11 kanina, blessed to whom it is given. Mapalad ang bawat isa na kung ito ay nasa sa kanya pinagbigyan ng Lord. Amen? So last, nasa right vow, kasi 7 hits ito, sister. Dito tayo sa sa pinakahuli. Actually, gusto ko lang sa 1965, second to the last. Ito na lang po yung huli mga kapatid. Gusto ko lang tingnan na lang po natin. Kahalagahan ng 7 seals sa church. Sabi ng prophet, 146, you said cutting hair, what's that got to do? Parang wala lang naman sa denomination. Amen? Ngayon, ang pinanggalingan naming denomination ni Sister Marisa, pag mag-internet kayo, Free Global Evangelism Ministry, nako, entire na sila. Yung pinanggalingan namin, napakalago na. Marami na silang mga kasamang celebrity nasa front. At lately, itong nakita kong celebrity na kasama nila sa New York, yung dalawang kumakanta ng Hillsong. Dati yung isa na kumakanta siya ng hindi ako nagkakamali, yung kanta niyang sikat is kinanta niyo na dati, Brother Lester Marilyn. Brother Era. Pero nagtaka ako itong huli. Kita ko, tinignan ko lang, dumaan sa akin. Nagpa-simikalbo na ulit. Gaya yung isang kasama nila na yung kumakanta dati sa isang krusada, music crusade nila doon sa Israel. Yung Brother Lee, nakikita mo na rin dati, sinabi mo na parang si Mikalbo na kumakanta ng Hillsong, member ng Hillsong. Pero meron pa na silang bago ngayon, kasama nila, pero si Mikalbo rin sa New York naman kumanta. Kaya sabi ko, gaano siya nasasalahula, nayuyurakan ang banal na bagay ng Diyos. Kaya imagine mga kapatid, mga Christians na mga nasa matataas na antas ng denominations. Pero, grabe. Kaya sabi dito mga kapatid, cutting hair, what's that got to do? Parang wala lang. Brother, let's stop here just a minute. Sabi ng prophet, I just feel somebody resented that. Might have been out of the wire somewhere. Listen, a hair to woman is a Nazarite vow. So pansinin po ninyo mga kapatid, type and shadow. Sabi niya, woman. Actually, woman ang binanggit dito is a Nazarite vow. Hair to Samson was a Nazarite vow. And when a woman cuts off her hair, she absolutely denies her Nazarite vow that she is a bride to Christ. Meron pa konti? Because there, that one thing, she spoils the whole picture. Correctly, a Nazarite is a one that is consecrated for a purpose. That is right. So pansinin po natin mga kapatid, type and shadow. Actually, napakainam naman. Sabi ni Pablo, walang ugali ang mga sisters namin sa iglesia na sila hindi magpahaba ng buhok.
katalagahan na yan, sabi ni Apostol Pablo. So kung ikaw, ang bawat isang mga sisters natin, kahit hindi turuan siguro yan ng every sermon, Pastor Saldi, na laging magpahaba kayo ng buhok. Sabi ni Apostol Pablo, katalagahan na yan. Once na na-enlight tayo ng Word of God, once na nagsimula tayo sa fellowship, hindi na kailangan yan na turuan every Sunday. Kusa na yan. Susunod na yan. At sabi ni Brother Branham, type or shadow. Once na mayroong cutting sa mensahe Word of God, wag mong dagdagan, wag mong bawasan. O siguro may mga artificial hair ngayon na gusto nilang magpahaba, pwedeng idagdag. Pero sabi ni Brother Branham, it's the message. Kung paano nawala ang mensahe sa huli, inire-restore lang ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe o ministry ng kanyang propeta sa huling mga araw na ito. Nasa Elisha ministry na po tayo. Kung paano wala na si Moses ministry, nakay Joshua na. Pero nakita natin na ang Joshua ministry, which is the Holy Spirit, ay nasa Judges na si Samson. Ngayon, taglay ang isang makapangyarihan na wag sanang mawala gaya ni Samson minsan. Pero instinct na po ito. Kahit na anong mangyari, maputol man ito. Di ba sabi, Pastor, just once more, Lord, tumubo pa rin. Nandoon ang pagka-Nazarite. At ito pa rin ay mananaig hanggang sa huling sandali ng buhay ng bawat isang Nazareo. Amen? Hindi na kailangan na in-expound doon. Basta tumubo pa rin, mawala man yun. Instinct kasi iyon. By nature, gaya ng prodigal son. Babalik at babalik yon. Mag-aangkin ng kanyang rights and authority bilang isang bahaging anak ng kanyang ama na nasa kaharian. Amen? Kaya, siguro, sabi ni Lord, wala namang makakalapit sa akin maliban na ang Diyos ang maglapit ito sa kanya. By instinct ito. By nature ito. To begin with, by predestination. Nasa right, nasa Panginoon, pinagkaloob sa bawat isa. At sabi doon, to be overcome. Sabi ni Apostol Pablo, we are more than conqueror. Lahat ng bagay binanggit na niya. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? God bless us all. Palakpakan natin minsan si Lord, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. Sister Mariel, Pastor, pwedeng kantahin natin bago ko ibigay sa iyo yung ang prayer and cry ng isang Nazarite sa huling mga araw na ito. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Patuloy natin po na i-focus or concentrate yung ating pong soul o ating pong kalooban, mind, strength sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Patuloy na kumilos sa ating sandali, sa ating buhay habang nandito pa po tayo talaga sa mundong ito. Kailangan natin ang strengthen or pagpapalakas ng ating Panginoon sa ating pong spiritual na kalagayan. Praise you, Jesus. Amen. Hallelujah. Sabay po tayo. Amen. History is repeating, but it's much greater now. A greater than road is uniting with his kinsman Redeemer. This is this time we've seen the Lord of the harvest appear, but to come into full union with him, this is my prayer. This is my prayer. This is my cry. I want more of you, yes, Lord, no matter the price. Total separation, Lord, not my will, but thine. Take me up those 7 steps until your image I stand. Take
those 7 steps till your image I stand. For the last time, feel the trust, till the trust around my life. So I'll be a pure grain with you hidden deep within, to hinder to coming in. Yes, God, I want is you, my Lord. So please empty me, I pray. 'Cause I know the more I empty out, it's the more that you can feel. Hallelujah. This is my prayer. This is my cry. I want more of you. Yes, Lord. No matter the price, total separation, Lord. Not my will, but thine. Take me up those 7 steps until your image I stand. Take me up those 7 steps till your image I stand. Take me up. Take me up those 7 steps till your image I stand. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Palakpakan natin minsan pa si Lord. God bless us all. Shalom, everyone. Pastor Saldi. Amen. Puri ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam nyo, isa sa mga magandang point na binanggit ni Brother Branham tungkol kay Samson, of course, alam natin kung paano unti-unti siyang dinaya ng kaaway. Hindi naman po biglaan yun eh. Diba? Kinulit siya masyado ni Delilah para alamin kung saan yung sikreto niya. Hindi po overnight yun. No? Diba? Kaya kung titingnan natin, ang kaaway, pumasok siya ay, diba, dinaya niya si Samson kasi tipo larawan ng church eh. Diba? Kaya nagpresibara ba ng message na the church and its condition, ginamit po niya ang example si Samson. At alam natin kung paano yung pitong anong tawag doon? Pitong locks. Yung buhok niya na tinirintas ng pitong tirintas ay tumitipon larawan ng pitong iglesia ng kapanahunan. Diba? Yung 7 church ages po yun. So, yun po yung type nun. At naputol po lahat yun. Kasi alam natin kung paano ang kaaway pumasok sa panahon ng iglesia ng kapanahunan hanggang sa ang iglesia ay nadaya. Nangyayari yan sa panahon ng Pergamos, hanggang sa Tiatira, hanggang sa dumating na po tayo sa panahon na ito na nakita natin na ang church talagang katulad ni Samson, siya ay bound. No? Siya ay, sabi doon, siya ay nakagapos, pinagtatawanan. Di ba? At wala na siyang mata. At alam natin ang iglesia sa panahon natin ito ay bound by denominational creeds. Ang Laodicea, siya po ay blind. Alam natin yon. Pero alam natin na si Samson na iglesia, yung totoong iglesia sa panahon na ito, ay hindi hinayaan ng Panginoon na manatili sa ganong klaseng kondisyon. So he prayed a desperate prayer. Amen. Sabi niya, Lord, i-restore mo yung aking lakas. I-restore mo yung aking lakas, and just once more, Lord. Just once more. Yun po yung panalangin niya. Napakaikli yung panalangin niya.
Pero yung panalangin niya na yon na napakaikli, na punong-puno ng desperasyon, punong-puno ng inspiration mula sa Diyos, ay pumatay ng halos maraming mga kalaban. Di ba? 3,000 yun. 3,000, Brother Alex, yung namatay doon sa lugar na yon kung saan, di ba, kanyang tinibag yung pundasyon nung lugar. At, amen, ang daming mga namatay na mga Pilistino. At makikita natin kung paano nga ang bride sa panahon nito ay nasa ganung kalagayan na binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, no? Para tibagin ang pundasyon ng kaaway, gibain ang pintuan ng Hades. Tayo ngayon ay nasa panahon na yan kung saan ang bride ay binigyan ng Diyos ng third full power to speak at di ba, para mag-manifest ang supernatural power ng Panginoon sa panahon nito. Tayo na yon. Ito na yung panahon na yon, mga kapatid. Yan ay example kanina, no? Tungkol kay Samson. Di po siya, yes, nag-backslide si Samson, pero yung dulo ng kanyang kwento hindi yung di ba, malungkot na ending, pero namatay man siya. Pero mga kapatid, doon niya napatunayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay bumalik sa kanya. And it takes death. It takes death. Kinakailangan na mamatay din tayo sa ating mga sariling kalooban, bilang isang church, denomination, lahat ng mga bagay na yan ay kinakailangan mamatay para lalong higit nating makamit ang tagumpay, ang victory. Amen? Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. 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 Sa mga kapatid natin na nasa bahay lang, nanonood, I encourage you to come here. Kung may kaya nyo naman pumunta dito, pumunta kayo dito. Kasi ibang-iba talaga yung tayo nandito sama-sama na nananalangin sa Panginoon, sama-sama nakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. At amen. Huwag po nating hayaan na magkaroon tayo ng comfort na lang sa bahay natin. Diyan na lang tayo. Yung mga malalayo, okay lang. Pero yung mga kapatiran dito na malapit lang, no, nakikita ko kasi nanonood naman kayo. Kaya lang, mas maganda kung amen, wag natin sanayin na sa bahay tayo. Kung kaya lang natin pumunta dito, mag-sacrifice tayo pumunta dito, pumunta kayo dito sa church. Di ba? Mas maganda talaga yung sama-sama tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So, binabati natin yung ating kapatid, Sister Diane. Birthday niya today, tama? Ay, kahapon. Kahapon ba? Oh, so, kung nanonood si Sister Diane, ay happy birthday sa kanya. Saka kahapon din pala, Sister Giselle. O nga, Sister Giselle. Kahapon ba yun? Hindi. Monday ba yun? Monday. Sister Giselle, kung nanonood si Sister Giselle, okay, belated happy birthday sa inyo. At sino po ba yung mga nagdaos ng kanilang kaarawan? Ay binabati po natin lahat yung mga may kaarawan itong buwan ng August, ano? Amen. So, Sister Sarah, meron ba tayong dyan? Prayer request? So, wala tayong prayer request. All is well. Yeah, Brother Archie. Brother Miguel, may karamdaman siya ngayon. Kaya nga, wala siya ngayon. Okay, so pag-pray natin si Brother Miguel at for healing. Amen. At kung meron man pa unspoken request, praise God. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na tugon sa lahat ng mga kahilingang idinudulog natin. At patuloy pa rin tayong magdumulog sa Panginoon habang amen, may mga pangangailangan pa tayo. I believe that God still answer prayer. God is an answering God. Praise God. And sabi nga doon mga kapatid sa kanta na alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may mga bagay tayong iniisip na parang mahirap ng lagpasan ng mga pinagdadaanan natin, alam kong may magagawa ang Diyos.
Walang imposible sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Praise God. So let's just bow our head. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we come before your throne once again. Panginoon, papasalamat kami muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Lord, sa napakainam po ninyo mga salita that we are in Nazareth, Lord, in your sight, separated from the Word, O God. Alam ko, Panginoon, na kinold out nyo ang church out of worldly things, out of denominational bondage, Lord. And God, you called us, Lord, to manifest the power of God. Exploit namin, Panginoon, God, ang kapangyarihan binigay mo sa amin, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na ang anointing, Panginoon, ng Agila, kami ang Eagle Nazarite, Lord. At sa panahon na ito, Panginoon Diyos, God, ay nakamit na namin, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na naway patuloy niyo, Panginoon Lord, kami na ihiwalay, Panginoon, sa anumang hindi pananampalataya. Dalayan ko, O Diyos, na nawa, Panginoon, ang iyong church, ang iyong bride, ay manatiling, Lord, separated, Lord, sanctified, hallelujah, Holy Ghost filled, Lord, sa panahon na ito, Panginoon. At ang vow namin, Panginoon, ay wag namin, Panginoon Diyos God, i-break, Lord. Hallelujah. May Nazarite vow kami, Lord, sa iyo. At Panginoon, ang vow namin ay sa iyong salita. Sapagkat alam namin, Panginoon, ang buhok, Panginoon Diyos, ay sumisimbolo ng iyong salita. Sumisimbolo ng aming pong pangako sa iyo, Panginoon, na hindi namin ito babawasan. Pananatilihin namin, Panginoon, Lord God, ang salita mo, Lord, kung ano po ang absolute, kung ano pong sinabi mo, Panginoon, kung ano yung thus said the Lord God, ay hindi kailanman ito, Panginoon Diyos God, kinakailangan mabago. Kaya, Panginoon, narito po kami, Panginoon Diyos God, patuloy kami na nagpapailalim sa kapangyarihan ng iyong salita. Lord, I pray, Panginoon, ang mga mensahe, Lord, na naririnig namin, Panginoon, Lord, ay patuloy na magsilbing magdagdag ng kasakdalan sa aming pananampalataya. Sa lahat po, Panginoon Diyos, ng mga anak mo, Lord, na ngayon inaabot ng gawain ito, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, God, magkaroon kami ng malalim na desire to be more like you, Lord, to be transformed in the image of Christ. Yan ang aming goal, Panginoon Lord, to be perfected by your word. Kaya, Panginoon, gumagamit ka na yung mga lingkod, Panginoon Diyos, para kami, Lord, ay dalhin sa karakter mo, Lord. Dalhin, Panginoon Diyos, sa image ni Christ. Kaya, Lord, I pray, Panginoon, ang mga salitang ito muli ay patuloy na maghubog sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon Diyos, God, na ipakita kung sino kami sa panahon ito na aming kinalalagyan. May you bless the ministry of our brother, Lord. Brother Alex, Panginoon, patuloy niyo po siyang pahiran lang yung langis, Panginoon. Use him, Lord. O God, in your vine, Lord. In your O God, in your work, in service niya, Panginoon Lord God, sa iyo, Panginoon Lord, ay patuloy mo, Panginoon Lord God, na palaguin. O God, at bigyan mo po siya patuloy, Lord, ng iyong wisdom, Lord. Hallelujah. I commit him, Lord, right now, Lord. Hallelujah. And the ministry in Puguloon yon, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon Diyos, sa gabing ito, we pray for Brother Miguel. Meron po siyang karamdaman, Panginoon. Lord, I pray na ibangon niyo po siya sa banig ng karamdaman. God, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Kung ano man ito, Panginoon, trangkaso o lagnat, o God. Ano man po, Panginoon Diyos, ito, Lord, I pray na kayo po ang siya magpagaling sa kanya. Kiniklaim po namin ng healing right now, Lord, bilang isang katawan mo, Panginoon Lord. Kami nagkakaisa ngayong gabi, o God, na Lord, pagalingin yung aming kapatid, Brother Miguel. O God, kinukumit namin siya in the name of the Lord Jesus Christ. We declare healing right now. In your name, we claim it, Lord. At lahat, Panginoon Diyos, ng mga karamdaman ngayon, Panginoon, o God, dumadanas ng iba't ibang pressure sa katawan. O God, different kind of disease, Lord, the sicknesses. I pray, Panginoon, na lahat ng karamdaman nito, Panginoon Lord, ay lumayas. In the name of the Lord Jesus Christ, nilalagay namin sa paanan namin, Panginoon, ang kaaway
lahat ng kanyang gawa, Panginoon Lord God. Oh Lord, alam ko, Panginoon Lord, na wala siyang magagawa sa inyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord, I pray na bigyan niyo po ng higit na pananampalataya ang inyong mga anak, Lord, para tanggapin nila lahat ng kanilang mga kahilingan ngayong gabi. Hallelujah. And thank you, Lord God. We claim all the answers, Lord God, sa lahat ng aming mga kahilingan. Salamat, Panginoon Lord. Maging mga kapatid namin na wala rito, Panginoon Diyos, kahit saan man sila, Panginoon, naroon ngayong gabi at nakikinig, Panginoon. Kung meron silang mga kahilingan, Panginoon, tinatas namin ang mga kahilingan nito, Lord. You know their needs, Lord God. Whatever areas of their life na kailangan, Lord God, ng inyong Lord, patuloy na kasagutan sa lahat ng kanilang mga pangailangan. I pray na, Lord, kayo, Panginoon Diyos, God, ang magbigay ng kasagutan sa lahat ng kanilang mga kahilingan ngayong gabi. Salamat, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na patuloy mo, Panginoon, pinapadaloy, Panginoon, sa inyong church, Lord God. Thank you, Lord. And may you bless also may brethren na narito ngayon, Panginoon. Lahat sila, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon Lord, kayo po siya patuloy na magpala sa kanilang mga pamilya, Panginoon God. At sa aming muling pansamantalang paghihiwalay, I pray for your protection, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon. Paratingin niyo po kami sa aming mga kanya-kanyang mga tahanan na maluwalhati, Panginoon Diyos God. Oh God, maraming salamat. We commit everything, Lord, in your mighty hand, all of these things, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon God. Hallelujah. Siniselyuhan namin ito sa dakilang pangalan niyo, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we ask all these things and pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kamayan natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah.